Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa ating mga testimonies. So first time po nangyari yun na lahat po tayo ay nakapagpasalamat. At pinaka-highlight ng lahat ay kung ano ang katangian ng Diyos na kanyang ipinakita sa atin, bagay na dapat nating ibalik sa kanya ng pasasalamat. So, sa kanyang kadakilaan, katapatan, sa marami pang mga katangian ng Diyos, So, yung graciousness ng Panginoon, mapagbiyaya, mabuti. So, lahat yan ay magpapaalala sa atin na ang Kristiyano ay nabubuhay sa pagpapasalamat sa Diyos. Amen. So, hindi siya pinipilit na magpasalamat, o magtuturuan. Kagaya nung anniversary, Huwag kayong magpauyuhan, maguna-unahan. Sabi nga ni Pastor Marlon. So, ibig sabihin, talagang nasa puso natin ang magpasalamat sa Panginoon. So, hindi siya sa pilitan. Okay? So, purihin po ang Panginoon. At isa po dun sa nakinig natin kanina, ang ating pong pag-aaralan ngayong gabi, So, yung tinatawag nating pag-ibig na bunga ng Espiritu. So, binanggit po ni Sister Manel kanina, ang pag-ibig ng Diyos. So, kasama po yan sa ating pong pag-aaralan ngayong pong gabi. Kaugnay pa rin po ito sa ating pong series. Wala nga lang po tayong PowerPoint. So, this is about the virtue of love. At samahan niyo po ako muli sa Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23. Sa aklat po ng Galatia, Kabanata 5, talata 22 hanggang 23. So, akin pong babasahin at tingnan po natin sa atin pong mga Biblia. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control, and against such things there is no law. So, pag-ibig, isa sa mga bunga ng Espiritu. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, muli po, sa iyo po ang kapurihan at kapasalamatan sa pagkakataong ito na inyo pong pinagkalubuli sa amin upang mapakinggan ang inyong pong salita. Isang bunga ng Espiritu na hindi dapat mawala sa amin sapagkat ito po ang inyo pong ipinadama una sa amin, Panginoon, para po sa aming kaligtasan. At ito po ang inyong pong pag-ibig. At dalangin ko po, Diyos, ang pangunguna po ninyo sa bawat isa sa mensahe na amin pong maririnig ay patuloy po kaming maging maibigin at mabuhay kami ng naaayon po sa halimbawa ng aming pong Panginoong Hesus. At ang inyong pong tagapagsalita ay gamitin niyo po lamang na instrumento ng tagapaghatid ng mensahe po ng inyong pong pag-ibig. At ikaw po may taas sa lahat ng aming pong mapapakinggan sa gabi pong ito. Purihin ka sa pangalan ng inyong pong anak na si Jesus. Amen at amen. So, ngayon ay nasa huling virtue na po tayo. So, baliktad po tayo, So, nagsimula po tayo sa self-control at backwards po tayo. At ngayon po ay nandito na tayo sa pag-ibig na siyang una. Siya po yung unang bunga ng Espiritu. So, ulitin ko po ang sinabi po dito sa Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. So, mapapansin po natin that these virtues are considered as one sapagkat ang ginamit po dito ay singular, the fruit of the Spirit. And ang ginamit din pong verb dyan is. So, linking verb. So, sabi po diyan is singular, hindi po siya are. So, ang ibig sabihin ay siyam ang bunga. Kundi ito po ay siyam na magkakasama, na considered po as magkakasama po na bunga ng Espiritu. So, ngayon, bilang isang Kristiyano, gaano na natin naunawaan at gaano natin kadalas na ipapamuhay o na ipapractice yung tinatawag po nating supreme virtue of love o yung tinatawag nating pag-ibig. So, lagi nating napapakinggan sa ating mga mensahe na ang Kristiyano'y dapat makilala sa kanyang pagmamahal. Na ang pagmamahal na ito ay hindi lamang po isang emosyonal o sensational. Na kapag nakita niya ang isang tao o nakita niya ang kanyang kapatid, so kaya siya kaibig-ibig dahil sa kanyang personalidad, kaya siya kaibig-ibig dahil sa kanyang appearance o sa kanyang itsura,
Siya'y kaibig-ibig dahil magaling siyang makisama. Siya'y kaibig-ibig dahil magaling siyang manlibre. Hindi po. So hindi po ibig sabihin na sa isang personalidad natin binabatay yung ating pagmamahal o yung ating pakikisama o ang ating kapatiran. So kung siya ay kapatid natin sa Panginoon. Kaya yan ba ay isang pakiramdam lamang para sa mga taong madaling ibigin na kung siya ay isang taong gustuhin kung tawagin. At doon sa mga taong mahirap pakaibigin o mahirap mahalin, so hindi natin ina-exercise yung pag-ibig na ito. So bilang Kristiyano, muli, ipinapaalala po sa atin na hindi ganito ang halimbawa na ipinakita sa atin ng Panginoon. Hindi ganito ang halimbawa ng pag-ibig na ibinigay ng Panginoon para sa atin. Sapagkat makikita ho natin dyan sa ating pong bunga ng Espiritu na ito po is mula sa tinatawag po nating graciousness ng Panginoon na kung wala sa atin ang Santong Espiritu, wala tayong pusong umiibig na marunong magsakripisyo o marunong magbigay. At wala po tayong ibang mga katangiang nabanggit din sa talatang ito. Kaya muli po, pag-aralan po natin ang tinatawag po na the supreme virtue of all sa lahat ng mga katangian sa isang Kristiyano at itong tinatawag po natin pag-ibig. So this is the first supernatural virtue mentioned in the fruit of the Spirit. So tatlong mahalagang katotohanan but ngayon po ay ang atin lang pong makikita is siguro sa first point at yung portion po ng second point. Ano po? At yung karugtong po ay itutuloy po natin sa Sunday, kalooban po ng Panginoon. So first, we have the fount of love. So sino ba ang bukal ng pag-ibig na ito, mga kapatid? Ito ba'y likas na lumalabas sa atin? Ito ba'y likas na nasa atin? But remember, in the text it says that the fruit of the Spirit, which means na ito po ay mula sa Espiritu. And we know that Spirit is the Holy Spirit. That is God. Ano po? Siya ay Diyos. At ang Diyos po ang pinagmulan ng pag-ibig na ito. Kaya walang iba kundi ang Diyos ang pinagmulan po ng pag-ibig na siyang ating pong pag-aaralan. In Romans chapter 5 verse 8, tingnan po natin. So sabi po dito sa Roma, Kabanata 5, Talata 8, very familiar po sa atin because narinig po natin to sa ating Bible sharing. In Romans chapter 5 verse 8, ano po ang sabi mga kapatid? But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig para sa atin. So, ano po ang sinabi ng verse about us? Makasalanan. But sa kabila po ng pagiging makasalanan natin, sinabi po dito, God shows His love for us. Patuloy niyang ipinakikita, patuloy niyang ipinamamalas ang kanyang pag-ibig. So, ibig sabihin, there is no partiality with God. Sino ang kanyang iibigin? Sino ang object ng kanyang pag-ibig? Unlike sa atin, kapag tayo nagmamahal, so nakikita natin na merong pasado, merong hindi. Merong kaibig-ibig, merong hindi. Kapag masama ang ugali, di ba? Nandun yung ating complaint na kailan ba magbabago ang taong ito para mamahalin ko siya. Para madali siyang mahalin. Ay napakahirap. Di ba? Pero yan po ay isang paalala sa atin na tayo man ay minahal din ng Panginoon bagamat tayo ay higit pang masama sa ating inaakala sa harapan ng Panginoon. So, God is the fount of love. So, meron po tayong isang istorya ho dito. Meron pong isang ama na meron po siyang anak na siya ho ay talagang halos sukuan na niya ang kanyang anak. Dahil sa kabila ng kanyang pagiging responsable, sa kabila ng kanyang pagiging good provider, sa kabila ng kanyang pagiging pasensyosong ama sa kanyang anak. Ang anak niyang ito talagang lagi siyang nasasangkot sa kaguluhan. Lagi siyang siguro kung siya isang estudyante, lagi siyang na office. O laging
na naireklamo ng mga magulang, ng mga kaklase. So, ibig sabihin, halos lahat na ng katigasan ng ulo nandun na sa batang yon. Para bang sa isip ng ama na ito, ano bagat ang batang ito ay parang ipinanganak para maging matigas ang ulo. Ano? So, parang yung katigasan ng ulo niya, lahat ng katigasan ng ulo ay sinalo niya. At siya ang naging batang saksakan ng tigas ng ulo. So, ginawa na niya lahat. Sabi nga, diplomasa, in a way na para ang anak niya ay matuto at ma-realize niya ang kanyang mga pagkakamali. So, dumating po ang isang araw na ang isang anak ko, na yung kanyang anak na yon, aksidente niyang nabasag yung bintana ng kanyang kwarto dahil sa isang bagay na ipinagbabawal sa kanya na kanyang ginawa. So, siya ay naglalaro at which is yung baseball na yon, yung sport na yon, yung kanyang ginagawa. And makailang ulit na siyang ipinagbawal ng kanyang ama o pinagbawalan siya ng kanyang ama na wag maglaro habang nandun siya sa kanilang bahay. Pero, sa katigasan nga ng ulo ng bata, so sinuway niya yung utos ng kanyang ama. At aksidente nga niyang nabasag yung bintana. So, natakot yung bata at inisip niya kung ano yung magiging reaksyon ng kanyang ama at siguradong magagalit. Sapagkat, sinuway niya ang kanyang ama at siguradong makakatikim siya ng masakit na palo sa kanyang ama. So, inunahan na niya, pumunta siya sa kanyang kwarto. Habang papunta ang kanyang ama doon, inunahan na niya ng pag-upo, ng pagluhod, para sabihin sa kanyang ama na, Tatay, kung ano man ang inyong ipapataw sa akin bilang parusa sa aking katigasan ng ulo, gawin niyo po sa akin. So, nakita yun ng kanyang ama. Pero ang ginawa ng kanyang ama, siya ang umupo, siya ang lumuhod, hinubad niya ang kanyang damit, ibinigay niya sa kanyang anak ang kanyang sinturon. Anak, paluin mo ako ng 7 beses. So, nabigla yung anak. Nabigla siya na bakit ganun ang reaksyon ng kanyang ama sa kabila ng nangyari. Na dapat siya ang paluin. Dapat siya ang tumanggap ng disiplina. Pero nag-insist yung ama na paluin siya ng 7 beses. So, pinalo ng anak. Pero hindi yung malakas na palo. Siyempre, nandun yung conscience niya na bakit siya ang napapaluin ko bagamat ako ang may kasalanan. Okay? Pero sabi nung tatay niya, laksan mo! Laksan mo! 7, 1, 2. So hanggang makapito. So nung nakapito na, sabi nung ama, anak, alam mo ba kung bakit ipinagawa ko ito sa iyo? Sapagkat ito ang ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Hindi man siya ang gumawa ng kasalanan, pero yung punishment o yung parusa, siya ang tumanggap sa halip na ikaw. So through that situation, makikita natin that pwede nating may relate yung gospel o yung pag-ibig ng Diyos. Na ang pag-ibig is not like tolerance o tinotolerate natin yung katigasan ng ulo ng ating mga anak, but to let them understand, bagamat hindi naman tayo makapagbibigay sa kanila ng kaunawaan kundi ang Panginoon, na ang pag-ibig na ito is more of sacrifice. It's more of sacrifice and kumbaga, ito yung talagang bagay na hindi natin kayang ilarawan. Bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Kaya, nasabi dito, it was God the Father who punished His one and only Son for everything that we have done wrong. So kahit sa katigasan ng ulo natin hanggang ngayon, sa mga disobedience na nagagawa natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, nandun pa rin ang pagpapaalala na lahat ng iyan ay binayaran ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. So for all that we have done wrong and will ever do wrong in the future, still, the love of God reminds us, ipinapaalala sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng sakripisyo ng kanyang anak pagdating sa ating mga kasalanan. Kaya, pag sinabi natin, okay lang na magkasala sa kabila ng ating katayuan bilang Kristiyano, para na rin nating sinabing, ay okay lang na masaktan pa ang Panginoon. Okay lang na masaktan pa ang Panginoong Hesus sa aking pagkakasala. Bagamat hindi natin alintana ang hirap na kanyang pinagdaanan sa krus ng Kalbaryo. So, muli po, magpaalala po ito sa atin that God is the source
of this love. Ang Diyos ang nagmula o pinagmulan ng pag-ibig na ito. So Christ took the punishment that He did not deserve to save those who did not deserve to be saved or who did not deserve saving. Si Kristo, hindi niya deserve ang punishment pero kanyang tinanggap para maligtas ang mga hindi deserve maligtas. That is the love of God. That is the most glorious display of God's love. That's why Romans 5:8. God demonstrates His love, His own love. Ang pag-ibig na ito ay tunay na bagay na dapat nating ipagpasalamat sa Panginoon. Not only that God is faithful, not only that God is merciful, not only that God is gracious, lahat ng katangian ng Diyos, hindi natin masasabing lahat, kumbaga suma total na yan ng kanyang katangian, kung hindi dahil sa kanyang pag-ibig. Ang Diyos natin maibiging Diyos, mga kapatid. From that time, the Son never sinned. So mula nung time na yon, itong anak na ito, bagamat hindi siya perpekto, pero siya ay nagbago. Dahil sa pangyayaring yon, na ipinaunawa sa kanya ang pag-ibig ng Panginoong Jesus. So, brethren, our God is a loving God because God is love. Ang Diyos natin ay pag-ibig. Not only na ang Diyos natin maibiging Diyos, it doesn't mean that God has love o taglay ng Diyos ang pag-ibig, kundi siya ay pag-ibig. Kaya bilang tayo ay sa Panginoon, tayo din ba ay mabubuhay sa pag-ibig? Handa ba nating ibigay ang ating sarili para maging instrumento ng kanyang pag-ibig para sa mga taong hindi kaibig-ibig? So in 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, let us love one another, for love is from God. Ang pag-ibig ay mula sa Diyos o buhat sa Diyos. And whoever loves has been born of God and knows God. So nakita po natin sa text na hindi ho uutusan ang isang taong umibig sa kanyang kapwa kung hindi niya ganap na naunawaan o hindi niya naunawang angkop ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi din po sa 4:19 ng parehong aklat, we love because He first loved us. Hindi po tayo ang unang umibig, kundi ang Diyos ang unang umibig. Ang Diyos ang unang umibig sa ating mga makasalanan. Kung kaya't, as a result, sabi dito, tayo'y nagmamahal. Tayo'y umiibig. Okay? And this love is yung tinatawag nating agape. So which is yung tinatawag nating love that comes from the will. Ano po? O yung tinatawag nating volitional na pag-ibig. Hindi po to emotional na pag-ibig. Unlike ngayon, na ang definition po ng tao sa salitang pag-ibig is emotional. Merong kumbaga yung alam nating makasalanang klase ng pag-ibig. So hindi po ito yung pag-ibig ng Diyos, because the love of God is sacrificial. This is the giving kind of love. Hindi po ito basta lamang pag-ibig, nagbibigay na pag-ibig. At ang pagbibigay na yan ay walang pagtatangi. Kundi lahat ay maaaring tumanggap ng pag-ibig na ito. So God is the fount of love. That's why we call it God's love. Kaya mga kapatid, ituring natin ang pag-ibig na meron tayo para sa iba, na ito ay buhat sa Diyos. Kaya mahirap man sa bahagi natin, pero dahil ito ay mula sa Panginoon, handa nating ibigay. Amen? Handa natin ipakita ang pag-ibig na ito. Handa nating ipadama sa mga taong ito ang pag-ibig ng Diyos. Kahit marami silang kaugaliang hindi maganda sa paningin natin, kahit mahirap silang pakisamahan, kahit mahirap silang ispilengin, ika nga. But since sila ho ay may kaluluwa, sila ho ay nangangailangan ng kaligtasan, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig,
Handa tayong magpagamit para may parating natin ang mensahe ng kanyang pag-ibig. So that is the first point, brothers and sisters, the fount of love. Next, the features of love. So ano naman yung mga tinatawag po nating katangian ng pag-ibig bilang bunga ng Espiritu na taglay po natin. But before that, tingnan po muna natin yung tinatawag nating pag-ibig ng Diyos. So what are the features of God's love? So in John chapter 3 verse 16, makikita po natin that for God so loved the world that He gave His one and only Son. He gave His one and only Son. So God so loved the world and that He gave His one and only Son. So that love, ano pong manifestation ng pag-ibig? Ibinigay niya ang kanyang anak. That's why first, this is saving in a sense na sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang anak, kaisa-isang anak, ang sinumang sumasampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That's why God's love is saving. Okay? God's love saves. Nakapagliligtas ang pag-ibig ng Panginoon. Kung halimbawa, umiibig tayo sa iba, ang naaabot lang ng pag-ibig na ito is yung pleasure ng ating laman, yung pleasure ng ating mata. Ano po? Pero ito hong pag-ibig ng Diyos, it's not for our pleasure but for God's pleasure, for the glory of God. Pero hindi ho biro sa part ng Panginoon because He has to sacrifice Himself. Kailangan niyang ibigay ang kanyang sarili sapagkat walang ibang pwedeng maging alay para sa mga makasalanan. Kaya hindi ho madali ang sinasabi ng John 3:16 na ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos. Sadyang ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos. Na kailangan pa mamatay ng isang walang kasalanan. Kailangan pa mamatay ng isang taong hindi dapat parusahan. Pero siya ang tumanggap ng kaparusahan. Para ang mga dapat tumanggap ng parusa ay maligtas mula sa kapahamakan. How amazing. Sabi nga, ang pag-ibig ng Panginoon. Anong kamanghamanghang pag-ibig ito? Diba? Next is that God's love endures forever. That is the second. Psalm 136 verse 1. Psalm 136 verse 1, give thanks to the Lord for He is good, for His steadfast love endures forever. So the word steadfast love, in other words, is the loving kindness of God. Kapag inalala po natin yung word na loving kindness, halos ito na yung summation or yung kabuuan ng kanyang katangian. Bilang mabuti, bilang maibigin, bilang tapat na Diyos. Pag-ibig na hindi nagmamaliw. Di po ba sabi sa Lamentations? The steadfast love of the Lord never ceases. Kaya pinasasalamatan ba natin ang Diyos sa kanyang pag-ibig? Pinupuri ba natin ang Diyos sa kanyang steadfast love? Sa kanyang loving kindness? Mga kapatid, pakatandaan po natin that this character of God doesn't mean tolerance sa ating mga mali, sa ating mga kamalian. Kundi ipinapaalala ho nito kung sino ho siya. Na sa kabila ng ating kasamaan, sa kabila ng ating kabulukan, siya'y Diyos na nanatiling pag-ibig. Okay? So, God's love endures forever. Hindi nagmamaliw at nananatili magpakailanman. Next, God's love secures. In what sense? Ano po? Tingnan po natin sa Romans chapter 8. Romans chapter 8 from verse 31. So makikita ho natin yung security, dulot ng pag-ibig
ng Diyos. From verse 31, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also with him graciously give us all things? Who shall bring any charge against God's elect? It is God who justifies. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died, more than that, who was raised, who is at the right hand of God, who indeed is interceding for us. Who shall separate us from the love of Christ? Sinong makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon? Sa pag-ibig na ito? Ang kahapisan ba, sabi dyan? Ang kapigatian, tribulation, distress, persecution, famine, nakedness, danger, or sword? As it is written, for your sake we are being killed all the day long. We are regarded as sheep to be slaughtered. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. Sa Diyos na nagmamahal sa atin, sabi dito, Paul said, we are more than conquerors. Daig pa natin si Napoleon. Daig pa natin si Genghis Khan. Daig pa natin si Alexander the Great. Mga kapatid, mga kilalang mananakop ng kasaysayan. Because we are in Christ. And we have the love of Christ. Taglay natin ang pag-ibig ng Panginoon. For I am sure that neither death nor life, nor angels nor rulers, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. That's why the love of God secures. It gives us security in this life. Hindi tayo natatakot. Naku, may bagyong paparating. Si Pepito. O si Ophel. Kasama na ho yan sa lupang ito. Ang daanan ng bagyo ang ating kapuluan. Pero hindi ho ang kalamidad ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ho ang pandemya ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ni ang kamatayan ang magpaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos, sapagkat tayo ho ay nakay Kristo. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa seguridad na ito. Next, God's love forgives. Nagpapatawad. Ano po? Ang pag-ibig ng Diyos ay mapagpatawad or forgiving. Colossians chapter 3, verse 13. Okay. Chapter 3. Ano po? Verse 13. Bearing with one another, and if one has a complaint against another, forgiving each other, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. Yamang kayo pinatawad, magpatawad kayo sa isa't isa. And above all this, put on love. So connected ho yung pagpapatawad saan? Sa pag-ibig. Dahil mahal mo, kaya ka nagpatawad. Sabi dyan, all this put on love which binds everything together in perfect harmony. That's why ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapatawad. Napakabuti ho ng Panginoon sa tuwing tayo po hihingi ng tawad sa Diyos. Diba? Ano po sabi ng unang Juan? Siya'y tapat na nagpapatawad sa ating mga kasalanan at matuwid na naglilinis sa ating mga kalikuan. If we confess our sins.
Provided po ang kapatawaran na ito. Ano po? And next, it doesn't put us to shame. The love of God doesn't put us to shame. In Romans chapter 5 verse 5. So makikita po natin Romans chapter 5 verse 5. And hope does not put us to shame because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Sapagkat pinuno ng Diyos ang ating mga puso ng kanyang pagmamahal. Kung kaya't ang ating pag-asa ay hindi mauuwi sa kabiguan. O hindi tayo bibiguin ng ating pag-asa. So, we know that hope is faith in the future. Ano po? In the future sense. So, yung pananampalataya natin sa darating, sapagkat ito ho ay sinabi ng Panginoon na mangyayari. Kaya, again, ang pag-ibig ng Diyos ang ating panghawakan sa buhay na ito. Hindi tayo bibiguin ng pag-ibig ng Panginoon. Sa kaligtasan, hindi niya tayo binigo. Kahit sa mga pangyayari darating pa lamang, hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Sapagkat siya Diyos ng pag-ibig. That's why the love of God is transforming us well. Nakapagpapabago ng ating pananaw, ng ating pag-uugali, ng ating perspective. Sabi nga, lahat. Makapangyarihan po ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. So these are some of the features of God's love. Amen? Mga kapatid. So next, tutuloy po natin to sa Sunday kalooban ng Panginoon. So the features of Christ's love, o yung mga katangian po ng pag-ibig ni Kristo at ng pag-ibig ng Kristiyano. So the features of Christ's love and of Christians' love. So bahagi pa rin po ng ating second point about the virtue of love. Kaya bunga ng Espiritu pa rin. Ano po? Consistent po sa ating tema, living worthy of the gospel. Mabuhay tayo na nakikilalang umiibig, kagaya ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa iyong pong salita. Salamat po sa inyong pong pag-ibig na wagas at sa inyong pong pag-ibig na nagdala sa amin sa buhay na walang hanggan. Purihin ka sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen at amen. Sa Diyos po ang kapurihan.